Salamat, Lord. Laksan mo pa. Salamat, Lord. Amen, amen, amen. Bago tayo umupo, basahin muna natin ang salita ng Diyos sa atin ngayong umaga. Dahil napaka-essential ito sa ating pagpupuri sa Panginoon. Buksan natin ang mga Bibles sa Psalms 100 verse 1 to 5. Sabay-sabay nating basahin, ha? Paki-flash po sa screen. Yan. Yan. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Shout joyfully to the Lord, all the earth. Serve the Lord with jubilation. Come before Him with rejoicing. Know that the Lord Himself is God. It is He who has made us and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courtyards with praise. Give thanks to Him, bless His name, for the Lord is good. His mercy is everlasting and His faithfulness is to all generations. Amen? Amen? Amen. Mga kapatid, alam niyo po ba, sabi niya sa verse 1, shout joyfully. Ganyan ba ang nagsumisigaw? Ganyan ba ang sumisigaw? Eh kapag sinabi ng Panginoon, shout joyfully, dapat nakasimangot ba? Oh, malaking ngiti, sabi mo, hallelujah! Amen! At sabi niya, serve the Lord. Come before Him and know the Lord. Amen? At sabi niya, enter His gates with thanksgiving. Alam mo ba, ang susi ng pagpapala ay yung kapag pumunta ka sa loob ng simbahan, eh meron kang pusong pagpapasalamat. Kung hanggang ngayon nagtataka ka, ay sinasabi na ng Panginoon sa'yo, ang susi, ngumiti ka, brother. Ngumiti ka, sister. At sabi niya, enter His courtyards with praise. Ibig sabihin, kung alam mong nasa presensya ka ng Panginoon, purihin mo siya ng buong puso. May galak sa iyong buhay. Amen. Amen. Kaya lahat ng mga marunong umawit, lahat ng mga marunong sumamba, lahat ng may pagpapasalamat sa kanyang puso, sabihin mo, Amen. Amen! Amen! Sing it to the Lord! Say Amen! Yan! Sing to God! Worship Him! Welcome His word with thanksgiving! Welcome His word with praise! Welcome His word with joy in your hearts! The Lord is pleased and His presence will come before you! Sing it to Him! Sing to God with rejoice! Sing to Him with praises. Hallelujah. Sing it. Sing to the Lord. Yes. Raise your hand. Itaas mo ang kamay mo. Sabihin mo, Lord, Amen. Amen. Yes. Lord, uma-agree kami sa iyong salita. Nag-agree kami sa iyong pabor. Nag-agree kami sa lahat ng pangako mo sa buhay namin. We say Amen. Amen to Jesus. Amen to the Lord. Amen to the Father. Yes. Yes. Yes, Lord. Say it again. Amen. Yes, Lord. Amen. 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 Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Lord, panalangin namin ngayong umaga, Panginoong Jesus. Lahat ng may pangrinig ay marinig ang iyong salita. Lahat ng may paningin ay makita ang iyong salita. Lord, lahat ng mga naglilingkod sa iyo, lahat ng mga minamahal mo na nasa lugar na to, buksan mo ang kanilang mga puso.
Buksan mo ang kanilang mga kaisipan. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga pangunawa. At masalo nila, Panginoong Hesus, ang mensahe mo ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa mga pinili at tinawag mo na maglingkod sa iyo upang maging vessel mo ng iyong mga salita. Maparating namin, Panginoong Hesus, sa mga minamahal mo ang pag-ibig mo, Lord God. Dumaloy ang pag-ibig mo mula sa amin papunta sa mga gusto mong maabot. Ang ilaw mo sa amin, Panginoon, ay magningning sa lahat ng mga diliman. At ngayong umaga, Panginoon, we claim, Lord God, we claim na maraming malaya at makakalaya sa lugar na to. Salamat, Panginoong Hesus, ikaw ang aming pinapapurihan, dinadakila, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen, amen. The best clap offering para sa Panginoon. Yes, the best clap. The best shout. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen, amen, amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo, worship team and Laguna Life Group, B Group. Ayan. Maraming salamat po. Pwede na kayong umupo. Naalala ko lang nung BBLT, kinukwento ko kay Pastora Chen, na sabi ni Pastora May, mukhang magkakaroon na ng Laguna, The Hub Laguna. Wow! Palakpakan naman natin ang Panginoon, di ba? Ang dami-dami na nila. Isang simbahan na yon, pero tignan mo, wala talagang malayo sa nagmamahal, no? Walang malayo sa nagmamahal. Yan, bago po ako magsimula, gusto ko munang magtanong sa inyong lahat. Magpatanong po ako, sino po sa inyo dito ang nagpunta dahil may prayer request siya? Taas po ang kamay. O, taas po ang kamay. Sino sa inyo nagpunta dito dahil may prayer request ka sa Panginoon? Ang konti lang na may prayer request. Wala po kayong mga hinihiling sa Diyos. Taas niyo ba? Okay, ayan. Sino naman po sa inyo dito ang nagpunta dahil bunga ka ng prayer request ng kapatid mo, ng nanay mo, ng nagmamahal sa'yo? Taas ang kamay. Oh, di ba? Ang dami natin. Tayo ay mga bunga ng panalangin. Amen? Amen. At ang malaki kong tanong, sino po sa inyo dito ang naniniwala na ang Diyos ay may pangako? Taas ang kamay sa mga naniniwala. O yan. Ang tanong ko po kasunod, ilan ang pangako ng Panginoon na ibinigay niya sa atin mula sa kanyang salita? O, sino pong makakapagbigay ng round S ng estimate numbers? O, sino? O, Google na tayo. Di ba? Alam niyo po, nag-research talaga ako ng maigi. Kasi may nagsasabi na meron daw 7,000 promises ang Panginoon sa Bible. At yung iba naman, binilang raw nila nasa 8,000 plus raw ang mga promises ng Panginoon sa Bible. Habang tinitignan ko siya, ang pinakamalaki kong tinanong, ilan kaya sa pangako na yun ang kabisado ko? Kayo po, ilan po sa pangako ng Panginoon ang kabisado mo? Oh, tumahimik. Mukhang wala masyadong maalala. Siguro naman may isa. O, sino pong makakasagot? O, sige, Sister Yogi. I will never leave you nor forsake you. Sino pa po? Merong pangako ang Panginoon na pinanghahawakan niya. Sister May. Jeremiah 29:11, for I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to what? Not to harm you and give you? Amen. Sino pa po? Sino pa ang nakakaalala ng pinahanghahawakan niyang pangako ng Panginoon? Romans 8:28, Sister May. Ano po? In all things, God works together for good. Amen. At alam mo bang hindi ko makakalimutan na pangako ng Panginoon? Joshua 23 verse 14. Sabi niya, not one of my promises will ever fail you. Not one. So sobrang daming pinangako ng Panginoon sa Biblia, ni isa, sabi ng Panginoon, it will never fail you. Kaya ngayong umaga, kung nagpunta ka dito sa loob ng simbahan na meron kang prayer request, meron kang ine-expect sa Panginoon, meron kang idinudulog sa Panginoon, sinasabi na ng Panginoon sa'yo, I will not fail you because my promises, not even one,
won't fail you. Amen? Amen! Amen! Ayan, palakpakan nga muli natin ang Panginoon. Yan, para po sa kaalaman ng lahat, ako po si Sister Hadassah Campoyco, at ako po ang naatasan na mag-share sa inyo ng Word of God. At by the way, first time ko po ito na gagawin. Kaya po, please, tulungan niyo ako. I-encourage natin ang isa't isa at mag-respond po kayo sa lahat ng mga sasabihin ko. Yun po ang may tutulong yung malaki. Amen? Dahil matagal-tagal po akong nagnilay. Habang nagninilay ako, sabi ko, Lord, ano na maituturo ko? Parang wala naman ako maituturo. Tapos nagulat ako, kakabasa ko ng kakabasa, kaka-research ko ng nakaka-research, naka 5 pages na po pala ako ng sinusulat ko. Sana matapos ko. Anyway, let's continue. Ang topic po natin ngayon ay reviving the spirit of thanksgiving. Ayan. Sino ba dito ang naniniwala na kailangan ay meron tayong pusong mapagpasalamat sa Panginoon? Wow, salamat sa Diyos. Ang daming naniniwala. Alam niyo po ba, ang pag-uusapan natin ngayong umaga, ay mga tao din po sila, isang lahi, isang hukbo, na meron din silang prayer request sa Panginoon. At ang mga lahi na yon ay walang iba kundi ang mga Israelita. Sabi na sa Exodus chapter 3 verse 7 to 10, Then the Lord told him, I have certainly seen the oppression of my people in Egypt, and I have heard their cries of distress because of their harsh slave drivers. And yes, I am aware of their suffering. Narinig ng Panginoon ang iyak ng mga Israelita, kung kaya ang Panginoon ay nag-raise ng kanyang servant na si Moses. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, narinig ko ang kanilang iyak, na sila ay na-oppress, sila ay napaglulupitan, sila ay alin. Ang daming mga nararanasan na hardships ng mga Israelites under the jurisdictions of the Egyptians. Dahil nga, yung hari nung panahon na yon ay nakalimutan niya na si Joseph. Okay? So ngayon, ang Panginoon ay sinagot niya ang kanilang mga panalangin. Sabi niya sa Exodus chapter 3 verse 8, So I have come down to rescue them from the power of the Egyptians and led them out of Egypt into their own fertile and spacious land. It is a flowing land with milk and honey. The land where the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites now live. Sipin nyo, the Lord is giving this land to them. It is a land flowing with milk and honey. Pag sinabi mong a land flowing with milk and honey, ibig sabihin hindi pagkukulang ang mga lingkod ng Diyos. At sabi niya, look, the cry of the people of Israel has reached me, and I have seen how harshly the Egyptians have abused them. Now go, for I am sending you to Pharaoh, and you must lead my people Israel out of Egypt. So si Lord, ni-raise niya si Moses para sa mga Israelites. At alam niyo po ba kung sino yung binigay ng Panginoon sa kanila na ni-raise niya si Moses? Si Moses lang naman po sa Bible, ang propeta na face-to-face niya si Lord. Sino po sa inyong naka-face-to-face niyo na si Lord? Di ba? So ibig sabihin, kakaiba. Kakaiba yung pastor na nilagay ng Panginoon sa kanila. Kumbaga, the best of the best. Kasi natunghayan niya face-to-face ang Panginoon. Sabi ng mga ibang scholars na mga theologians, yung face-to-face raw ay nakita niya ni Moses yung wangis ng Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, the best talaga ang binigay ng Panginoon. So, una, narinig ng Panginoon ang kanilang panalangin. So, kung ikaw, may panalangin ka sa Panginoon, 100% sure ko sa'yo, naririnig ng Panginoon ang panalangin mo. At, ang sabi niya dito, tinugon ng Panginoon ang kanilang panalangin. So, gumamit siya ng tao para tugunin ang kanilang mga panalangin. Amen? Amen. Kaya nandito po kayo sa simbahan. Kasi kailangan mo matuklasan. Ano ba ang klase ng pagtugon ginagawa ng Panginoon sa iyong panalangin? Kung 30 years na yung panalangin mo at hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nakukuha ang sagot, ibig sabihin, kailangan mo ng tamang tao na ipinapadala ng Panginoon para ibigay ang sagot sa iyong panalangin. Amen? Amen. Okay. So ngayon, ang matindi dito sa mga Israelites, tumugon naman sila eh. Nag-journey sila.
nagpunta sila ng wilderness. At alam nyo, ito yung alam na nating lahat. It took them 40 years. Alright? 40 years para marating yung promised land. At, alam mo ba, ngayong syempre, advanced na yung technology natin, may mga eroplano na, marami ng mga scholars na nag-aaral. Alam niyo po ba, ang matindi ay merong mga tumuklas kung bakit ba 40 years yung inabot na itong mga Israelites bago sila nakarating, 11 days lang naman pala ang kailangan para marating yung promised land. Oh, ito po ang matindi. Kung i-apply natin to sa buhay natin, no? Kung 30 years na yung panalangin mo, kapatid, kailangan mo talagang malaman. Kailangan mo ma-figure out, bakit kaya umaabot na ng 30 years? Ba't kaya umaabot na ng 50 years? Wala ka pa rin answered prayer. At alam mo ba kung anong dahilan kung bakit yung 11 days nila naging 40 years? Kasi punong-puno sila ng complaints, punong-puno sila ng murmurs sa Panginoon. Oh, Lord, we have to check our hearts this morning. Ilang beses na kaya ako nag-complain sa Diyos? Oh, kailangan po nating aminin ha, lahat po tayo dito ay, ang tawag dito, lahat po tayo dito ay guilty. Guilty as charged. To. Wala pong kahit ako, aminado po ako dito, maraming beses akong nagko-complain at nagmumurmur sa Panginoon. At, bago po pala ako mag-proceed, gusto ko lang pong magpasalamat. Kasi, nung nag-aaral ako, sabi ni Dr. Miles Monroe, para daw malaman mo kung ikaw ay napaka-wise na asawang babae, ay dapat makita mo sa actions mo, ikaw ba ay nagnanag ng asawa mo or nag-encourage ng asawa mo. So gusto ko lang po pasalamatan ang aking darling husband. Dahil siya po, mula sa trabaho niya, ay talagang hindi na po siya natulog para lang matapos po yung presentation ngayong umaga at ma-serve yung purpose ni Lord na makita nyo, ma-visualize nyo mabuti kung ano yung mensahe na nilagay. So palakpakan naman natin ang kalakasan na nilagay ni Lord sa aking darling husband, si Mr. Carl ko. Salamat. Yan, mga asawa, kailangan natin silang i-encourage at pasalamatan para lalo silang maglingkod sa Panginoon. Ayun, going back. So dahil dito sa complaints and murmurs nila, ang number one, ang talagang matinding kasalanan na nagawa ng mga Israelites ay walang iba kundi yung sin of ingratitude. Sabihin nga po natin, sin of ingratitude. So their ungrateful attitude after God's deliverance from them to Egypt was very disappointing. You see, instead of worshiping Him, they murmured and complained that He has not done enough. Alam mo ba yun? Umabot sila isipin mo ha, nangako na ang Panginoon sa kanila, nagdadalhin sila sa land of milk and honey, and yet dumating sila sa point na nung doon na sila sa wilderness, sabi nila sa Panginoon, Lord, dinala mo ba kami dito sa lugar na to para mamatay? Pero wala namang sinabi si Lord na ganun. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, I'm gonna bring you to the land of milk and honey. Overflowing. Pero sabi nila, mas maigi na lang na doon na lang kami sa Egypt na matay, at least doon, sagana kami. So, doon pa lang, yun pa lang, meron na silang ganong klase ng pag-uugali. Alam mo ba, ang attitude of ingratitude, it is a discreditable lack of gratitude. Ungrateful, the essence of it is rejecting God. You see, kapag meron kang ingratitude na pag-uugali, kumbaga sa mga sa Tagalog, ang naririnig natin ito sa mga sa mga LDs, sa mga nakatatanda, masasakit na mga salang, napaka-ingrata mo. Kumbaga, yan ang term ng mga Pilipino pagdating sa mga taong ingratitude. Sino na sa inyo dito nakaranas ng may tinulungan ka tapos di mo man lang narinig ng thank you? After pa nun, nagreklamo pa pagkatapos mong tulungan? Nai-imagine mo ba kung anong klase ng posisyon at sitwasyon ni Lord every time na tinutulungan sila? You see, the Lord made a promise to them, and yet, as if the Lord's promise to them, parang lagi nilang nakakalimutan. Okay? At hindi lang yon, yung wangis ng Panginoon sa kanila, inilagay na, kumbaga, si Moses na yung release ni Lord para sa kanila eh. And yet, yung pagka-raise ng Panginoon kay Moses, si Moses parang lagi tuloy obligado.
na i-serve i-serve yung complaints nila. Kasi nga, unending complaints. At alam mo po ba, anong matindi sa journey nila within 40 years? God has performed 42 miracles through Moses, and God has performed 16 miracles through him para lang marating nila ang promised land. Ilan na sa buhay ninyo, ilang beses nyo na naranasan ang mga miracles ng Panginoon sa buhay mo? Diba? Sobrang dami na. Yung araw-araw na may nakakain ka, miracle yan eh. Kasi may lakas ka para mag-produce. Yung araw-araw na nakakagising ka sa umaga, miracle yan eh. Yung araw-araw na sa umaga nakakahinga ka, yung malakas ka, yung healthy ka, that's God's miracle. Alam mo po ba, ito yung mahirap eh. Maraming mga tao na nagsasabi, naniniwala silang walang Diyos. Oh, mayroon kayong mga kaibigan na ganyan eh, no? Mga naniniwala, ngumingiti si kuya, kasi siya naranasan niya eh, kasi nga naging atheist siya eh, di ba kuya? You see, ito lang ang magandang sagot sa kanilang lahat. Sabi niya sa Romans chapter 1, verse 20-21, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, buhat man na hindi nakikita, ay nauunawaan at nakikita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang maidahilan. Kapatid, kung hanggang ngayon nagdadahilan ka, kung hanggang ngayon nagdadoubt ka kung totoo ang Diyos sa buhay mo, ano pa ba ang pruwebang kailangan mo ba? Hindi pa ba sapat ang buhay na meron ka para pruwebang totoo ang Diyos na buhay? Naghahanap ka pa ng ibang pruweba. Alam mo ba yung iba, naging scientist na nga. Naghanap ng stars, naghanap ng moon, lumabas daw sila ng mundo para lang humanap ng pruweba. Pero alam mo ba, ang sabi ng salita ng Diyos, tumingin ka sa paligid mo. Yan pa lang, pruweba na totoo ang Diyos kasi lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. At ang sabi niya dito, huwag ka na kasing magdahilan pa. Ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang magdahilan pa. Dahil sabi niya sa verse 21, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang, kundi naging walang kabuluhan sa kanila ang pangangatuwiran at mga puso nilang walang katuwiran ay nagdilim. Ito ang matindi. Kaya nga napaka-importante ng pagpapasalamat sa Diyos eh. Alam mo ba kung anong kahalagahan ng pagpapasalamat sa Diyos? Ito ay pag-acknowledge na ang Diyos ay buhay at totoo. Ito ay pagpapasalamat. Ito ay pag-acknowledge na siya ang naglikha sa iyo at sa akin at utang mo ang buhay mo sa Kanya. Kaya kung may ugali kang pagpapasalamat, hindi mangyayari sa iyo ang nangyari sa mga tao na nasa Romans. Kasi sila nadiliman na ang kanilang mga puso. You see, blessings without gratitude can lead to pride and unending wants. Kung ikaw tumatanggap ng pagpapala araw-araw sa Diyos, yung araw-araw na paggising mo sa Panginoon at wala kang pusong mapagpasalamat sa Panginoon, yung puso mo nagkakaroon ng pride at yung puso mo hindi natatapos ang kagustuhan sa buhay. And you see, you can be surrounded with all the blessings, with all the relationships, with all the provisions, with all the goodness, with all the opportunities. But if you don't know how to turn those blessings into praise, they might turn into a pride in your heart. And as a result, your life won't be filled with joy. And you'll always feel like there's a hole in it, and it will become a cycle of unending wants. Sino sa inyo dito yung kapag nagka-cellphone na ng bago, after 1 year, sawa ka na sa cellphone mo, gusto mo ulit ng panibago? Di ba? Hindi natatapos yung unending wants mo. Sino dito yung nag-crave ng kare-kare, kinagabihan, gusto mo pa rin ng crispy pata? Di ba? So, ibig sabihin, hindi kasi talaga natatapos ang kagustuhan mo sa buhay. O, sino dito ang gustong aral ng aral pagkatapos nag-nursing, nag-abogado pa? Ha? Sino? Ano ba yung mga unending wants mo sa buhay? Ang tanong ko sa'yo,
Sana hindi na tapos na kagustuhan mo sa buhay, did it brought you joy? Alam niyo ba yung mga Israelites, ganyan din. Lord, dinala mo ba kami dito para mamatay at magutom? O ngayon, ginawa ng Panginoon, nagpadala ng mana mula sa langit para hindi sila magutom. And yet, may reklamo pa rin sila sa Panginoon. Di ba? Unending wants. The unending wants will turn into pride in your heart. Kapag hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, your heart nagpo-form siya ng pagmamalaki sa Panginoon. At ang pinakamalaking tanong, if God gives you what you want, and you don't know what to do with it, would it make you happy? O sabihin natin, pag ikaw, kasi meron akong ako na lang, gagamitin ko na lang example yung sarili ko. Kasi nung dalaga po ako, na-inlove ako ng 17 years old ako. Okay. Na-inlove ako. At ang sabi ko sa nanay at tatay ko, mahal ko siya. At ipinaglaban ko siya ng matagal na panahon. Okay? Mga kabataan, sasabihin ko sa inyo, ang pinakamalaking tanong nung ipinaglaban ko siya, would it make you happy? Would it make me happy? Kung ang kagustuhan mo sa buhay, okay? Kung ang kagustuhan mo sa buhay ay hindi naka-align sa kalooban ng Panginoon, would it make you happy? O hindi ko naman po sinasabi na hindi ako masaya, ha? Okay? Hindi ko sinasabing hindi ako masaya kasi mula nung inayos naman naming mag-asawa ang relasyon namin sa Panginoon, it really made me happy. Ang sinasabi ko lang, kung yung kagustuhan mo sa buhay ay hindi naka-align sa kalooban ng Diyos, ang tanong ko sa'yo, would it made you happy? Temporarily, siguro, masaya ka, 1 day, 2 day. Sabihin natin 1 year, masaya ka. After nun, bakit ang buhay mag-asawa ba, lagi lang masaya? Diba? Alam mo ba, nung single ako, lagi kong sinasabi sa boyfriend ko that time, sabi ko sa kanya, ayokong masayang yung pagmamahalan natin, na dadating tutungtong lang din tayo sa maghihiwalay tayo, magloloko ka, mga ganong mga statement. Alam mo yon? Meron akong ganong klase ng pag-iisip. Kaya dahil meron akong ganung kasi ng pag-iisip, kailangan talagang meron kami pagpupursue sa Panginoon eh. Kasi nga, bilang isang tao, wala ka talagang magagawa. You are bound to sin. Okay? Kaya kailangan talaga kilalanin mo ang Panginoon kasi nga, yung kagustuhan mo dito sa mundo, laging taliwas yan sa gusto ng Panginoon. Kung hindi mo kilala, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. May tanong pa po ako. Pag ikaw ba binigyan ng 1 milyon ng Panginoon, bukas na bukas din, alam mo ba kung anong gagawin mo sa 1 milyon? Shopping! Di ba? Shopping! Oh my gosh! Siyempre, ang sarap mag-shopping. Ang dami ko na tinanungan. Alam mo, sabi niya, bibili lang ako ng kahit isang cellphone, tas after nun, idodonate ko na sa church. Sabi ganun raw. Meron pa. Sino pa merong sagot dyan? Tito Sam, pag binigyan ka ng 1 million ni Lord, bukas na bukas, alam mo ba kung anong gagawin mo doon? Ano? Ibibigay sa asawa. Ikaw, Attorney Bern. Itatabi mo yung tithes, the rest? The rest? I-invest mo. Di ba? So, marami kang nasa isip, no? Naiisip mo na kaagad. Pero ang sinasabi ko dito, kapag nakuha mo yung gusto mo, tingin mo ba magiging masaya ka kaagad? Masasabi mo bang masaya ka na kaagad? Kaya po maraming mga tao, kapag nananalo ng loto, pagkatapos after ilang years lang, balik na ulit sila sa hirap. So, ibig sabihin, hindi ka sagutan na nakuha mo yung gusto mo, ibig sabihin, magiging masaya ka na. Kasi kung yung kasiyahan mo hindi naka-align sa plano ng Panginoon para sa buhay mo, pwedeng yung kasayahan mo, yung hinihingi mo ay magpapahamak sa'yo. Pwedeng yung hinihingi mo sa Diyos, yun palang number 1 na magpapahiwalay sa Diyos, kaya hindi niya pa rin tinutugon hanggang ngayon. You see, kaya si Moses sa Bible, kapag binasa nyo mula Exodus hanggang Deuteronomy,
paulit-ulit silang pinapaalalahanan ni Moses. Keep the word of the Lord. Keep the commandments of the Lord. Keep His statutes. Obey God. Manampalataya, maniwala sa Panginoon. Paulit-ulit na sinasabi ni Moses as if may dementia sila. Wala naman silang sakit. Pero bakit kailangan silang paulit-ulitin na sabihin? Bakit kailangan ni Moses paalalahanan sila paulit-ulit? Alam niyo po, mula nung naoperahan ako, ito pala yung mahirap pag nasi-CS, no? Yung pagiging makakalimutin mo. Grabe! First time ko pong na-experience na nagsasalita ako, tapos nakalimutan kong may sinasabi pala ako. Ganun pala yun, no? Pag nakakalimot, sino po naka-experience ng nakalimot? Oh. Diba? Pag nakalimot ka, talagang empty. Diba? Kahit anong pilit mong isipin, hindi mo na naaalala. So kapag nakakalimot, ganun pala, no? Diba? Grabe, ang sakit ng pagiging makakalimutin. Alam niyo po ba, ito ang sakit nila. Alam mo, yung ingratitude nila, yung pagiging ungrateful nila ay dulot ng pagiging makakalimutin nila. Okay? Church, ang sinishare ko po sa inyo, nabasa ko po talaga sa Bible. Basahin niyo ang Bible ninyo. Ito talaga ang nilagay ni Lord sa akin. Nagulat talaga ako. Alam mo, grabe pala ang sakit ng pagiging makakalimutin. Sobrang tindi. Minsan nga akala ko single pa ako eh. Umaabot ako sa ganung point. Tapos magugulat na lang ako, sasabihin ng asawa ko, di mo na ba ako mahal? O, di ba? Oh, yun ang pinakamahirap na kalimutan sa lahat, yung may asawa ka, Diyos ko. Eh di pinakamahirap pa pag nakalimutan mong may Diyos ka. Kung pwede mo makalimutan ang partner mo, kayang-kaya mo ring makalimutan ang Diyos mo. Kaya yung iba, they end up cheating on their spouses. Bakit? Kasi nakakalimutan nila. Oh. You see, kaya nga, sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9, mukhang hindi na umuusad ang ating PowerPoint. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 9, Hear, Israel, the Lord is our God. The Lord is one, and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be in your heart. And you shall repeat them diligently to your sons, and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. And you shall also tie them as a sign to your hand, and they shall be as your frontlets on your foreheads. And you shall also write them on the doorpost of your house and on your gates. Alam mo kung ano lang po ibig sabihin nun? Lagi mong alalahanin. Kailangan lagi mong nakikita para lagi mong naaalala. Kasi ang pagmamahal sa Panginoon, dapat hindi nakakalimutan. Kaya may cycle na tinatawag. Unang-una, tumingin ka sa langit. Hindi mo titignan yung clouds, hindi mo titignan yung moon, hindi mo titignan yung stars, kundi with all your heart, seek God. And then say it. Sabihin mo. Kasi sabi niya dito, repeat them diligently to your sons and speak of them when you sit in your house and when you walk on the road, when you lie down and when you get up. You have to speak it. You have to share it. Yung pananampalataya na meron ka, dapat hindi mo lang itinatabi sa sarili mo, kailangan mag-spend ka ng time sa anak mo. And then you do it. You look up, you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Believe in Him. And then you say it. Huwag mo lang itago sa sarili mo ang iyong pananampalataya. You say it. Ibahagi mo to sa iyong mga anak. Ibahagi mo to sa iyong mga kaibigan. Ibahagi mo to sa iyong mga minamahal. And then you do it. You obey God. You do it. Kasi sabi niya, tie them as a sign in your hand, and it shall be a frontlets of your forehead. You shall also write them. You see, kailangan itong cycle na to kasama sa buhay natin araw-araw. Araw-araw. So point number 1, you say it. Say it.
Alam niyo po ba, ang gratitude, it's not normal. Hindi yan yung instant na meron ka na kaagad attitude of gratitude. It has to be taught, it has to be practiced. O, sino na po sa inyo dito ang mga may anak? Taas ang kamay. Oh, ang dami po. O, nung kayo po ay merong toddler, wala pang isip na mga bata, no? At nilutuan mo ng pagkain. Pag kumain ba sila, sasabihin kaagad nila, thank you. Meron po ba sa inyong mga anak? Baby pa lang, o kagaya si kay Zechariah, yung anak ko po, 8 months. Makaka-expect ko ba siya na pag pinakain ko siya, magde-thank you kaagad siya? Hindi, di ba? Kunwari, nagsasalita na siya, kaya na niya magsabi ng thank you. Sasabihin niya ba kaagad yung thank you? Hindi, di ba? So, kailangan siyang ituro. Tinuturo po siya, di ba? That's why you have to say it. You have to speak it. You have to share it. You see, kailangan siyang ituro kasi hindi siya natural. Kailangan siyang i-practice kasi hindi siya part ng pagkatao mo, pero kailangan niya maging part ng pagkatao mo. Kasi kung hindi ka nagpapasalamat, dalawang bagay lang ang ginagawa mo. Either you are silent, kasi sanay ka nang tumatanggap ng pagpapala, sanay ka na sa araw-araw mong ginagawa, sanay ka ng araw-araw kang humihinga, o di ba? Sino hindi pa sanay na humihinga? Hindi mo na nga iniisip di ba? Natural na lang na humihinga ka. And if hindi ka naman silent, nagko-complain ka. Because it is not the way you prefer it. Sino po sa inyo nakaranas? Tinuruan mo yung anak mong magpasalamat, ang ginawa, sabi niya, I don't want this, I want hotdog. Diba? So you have to say it. You have to teach them gratitude. You have to teach them how to give thanks. Sabi ni Patience Johnson, isang motivational speaker, sabi niya, be careful because God's gift alone are not able to give you joy. God's gift can only bring you joy when they are joined with gratitude. Kung walang ugali na pagkakaroon ng pagpapasalamat, kahit gaano kadaming pagpapalang ibigay ng Panginoon sa iyo, kung hindi ka marunong magpasalamat, hindi ka pa rin masaya. Kaya napaka-importante na magpuri ka sa Panginoon whether you feel like it or you don't feel like it. Because you are teaching yourself. You are practicing it. By saying it, you are practicing gratitude. By saying it, you are practicing having a grateful heart. Kasi kapag hindi mo sinabi yan, tatlong bagay lang naman ang sinasabi mo sa Panginoon Una, sinasabi mo sa Kanya, Lord, we deserve better than what you have given us. Pangalawa, kung hindi ka marunong magpasalamat, sinasabi mo sa Panginoon, hindi mo alam kung ano talaga yung pangangailangan ko. At pangatlo, sinasabi mo sa Panginoon, hindi mo naman talaga akong mahal. Kasi kung mahal mo ko, dapat ibinigay mo yung gusto ko. Diyos ka ba? Alam mo ba kung anong alam niya? Masigit ka ba sa Kanya? That's why you have to say it. Sabi mo nga, say it. Say it. Look up. Tingin po sa langit, look up. Look up. Say it. Do it. Clap. Ulit. Look up. Say it. Do it. Clap. Sanayin natin yan. Okay? Sanayin natin yan. You have to say it. Because by saying it, you are telling the Lord, Lord, dahil sa pag-ibig mo sa akin, dahil mas alam mo kung anong mas makakabuti sa akin, dahil alam mo, Panginoon, hawak mo ang buhay ko, hawak mo ang bukas ko, hindi ako pwedeng magmalaki sa iyo. That's why I am saying my thanks to you. That's why I'm saying, Lord, thank you. May nagpapasalamat bang parang langgam na nagpapasalamat? Hindi mo halos marinig. Deserve ba ni Lord yun? You say it, Lord, thank you! Di ba ngayon pa lang? Ganyan ka na magpasalamat sa Diyos. Sabihin mo, Lord, thank you! Mas malakas pa dyan! Yan! Pag linggo at pag personal devotion mo, dapat ganyan kang magpasalamat sa Panginoon. Hindi yung ikaw lang nakakarinig.
dapat naririnig ng mga anak mo. Alam mo, natuklasan ko po na napakahalaga po pala talaga ng mga actions natin kaysa sa mga sinasabi natin sa pagpapalaki ng mga bata. Kasi maliban sa sinasabi mo, mas nakikita din nila anong ginagawa mo. One thing na sinabi mo siya, pero pag hindi mo naman siya ginawa, ano mangyayari? That's why number 2, we have to do it. When you are thankful, when you say, Lord, thank you, you have to do it. Paano mo siya gagawin? What kind of manner do you need to have? When you have a grateful heart, ano ba yung kailangan mong gawin? How should you act? You see, giving thanks without putting it into an attitude, it is like a faith without action, it's dead. O paano kapag sinabi ng anak mo sa'yo, Mama, thank you sa food, pero di naman niya kinain, sincere ba yun? Di ba, minsan napapatanong ka, nag-thank you sa'yo, pero hindi naman pala sincere. O gratitude ba ang tawag doon? Hindi. You see, that's why there's such thing called attitude of gratitude. Attitude is a way of thinking, pero hindi ibig sabihin nun, it translates into a behavior. Meron kang mapagpasalamat na isip, pero hindi naman mapagpasalamat ang iyong lakad. Nagpapasalamat ka sa Diyos sa buhay na ibinigay niya sa iyo, pero dinala mo naman sa pag-iinom. Dinala mo naman sa pag-iyosi. Dinala mo naman sa pagpa-party. Hindi ka natutulog, kaka-computer. Ang pagpapasalamat sa Diyos, we have to act on it. You see? We have to act on it. Again, I repeat, you can have a grateful heart, but the biggest question is, do you have a grateful habit? Yung araw-araw na pamumuhay mo, does it say, Lord, thank you? Like I said, nakikita ng mga anak natin ang ating mga ginagawa. At sa mga wala pang anak, sa mga kabataan, how do you give thanks through your actions? Alam mo ba, giving thanks through your actions is kapag sinabi ng magulang mong, ito yung dapat mong gawin, you have to obey. Kasi bakit? May magulang ba na gustong magpahamak ng anak? Wala. You see, ganun din ang Panginoon sa mga Israelites. Nung nangako ang Panginoon sa kanila na I will bring you to the land of milk and honey, overflowing. Gusto ba ng Panginoon na ipahamak sila? Alam mo ba kung nung matindi when they are journeying in the wilderness, the Lord, alam mo yung ulap, sumusunod sa kanila, bawat lakad nila kung saan sila pumupunta. Read your Bible. Alam mo ba kung gaano sila iniingatan ng Panginoon sa kanilang journey? That's how God takes care of you. That's how God loves you. When He promises something, He will surely deliver His promise. Pero alam mo ba, these Israelites, they don't have a grateful habit. Paulit-ulit. 40 miracles, 16 miracles, and yet they complain. Kaya nga umabot na sa point na si Lord, sabi niya sa Isaiah chapter 1 verse 2, Hear me, you heavens. Listen, earth, for the Lord has spoken. I reared the children and brought them up, but they have rebelled against me. If you have a grateful heart, do you, yung pagiging rebelde mo ba, that's an act of gratefulness? Kung nagpapasalamat ka sa pinaghihirapan ng magulang mo, pagtatrabaho nila, tapos ang ginagawa mo naman pala behind the scene, hindi naman pala kapasapasalamat sa kanila, is that a grateful habit? Biktima po. Hindi pala ako biktima. Naging ganun din po pala ako. Kaya nga minsan sinasabi ng mama ko pagka nagpipreach sila, hindi, pag mga nasi-share, ganyan, sasabihin nila, si Hadassah, ganyan, umuwi ng bahay.
Hindi diploma ang bitbit. Ang bitbit ni Hadasa ay mapapangasawa, kaya marriage certificate. Alam niyo po ba, pinagsisihan ko talaga yun. Pinagsisihan ko po talaga siya. Kasi ang magulang ko, wala silang ibang ginawa kundi maglingkod sa Diyos, araw at gabi. And yet, na-realize ko, I was not grateful doon sa pagsunod nila sa Panginoon. Sa mga hindi po nakakaalam, anak po ako ng senior pastor ng simbahan. And just like you, I was like that. Pinagsisihan ko siya. Because being grateful, dapat nagmamatch siya sa pag-uugali. Dapat nagmamatch siya sa ginagawa mo. Kasi kung hindi siya nagmamatch, hangin. It's not gratefulness. Kaya salamat sa Panginoon. Kasi hinipo niya yung puso ko, binago niya yung pagkatao ko, binago niya yung pag-iisip ko. Salamat sa Panginoon kasi kahit na nakagraduate, kahit na marriage certificate yung inuna kong naibigay sa kanila, kahit na birth certificate yung sumunod na ibinigay ko sa kanila, pero sa Tuesday po, ako'y gagraduate na. Bachelor's degree, major in church management. Salamat sa Panginoon. Amen? You see, if ngayon meron kang ungrateful heart, God can change that. That's why you have to say it. You have to do it. You have to practice it. You have to practice it kasi alam mo, ganun yung nangyari na kinagagalit na ng Panginoon sa mga Israelites. They chose to rebel against God even after promised land. Umabot na sa point na sinabi na ng Panginoon, sinabi na ni Isaiah sa Isaiah chapter 1 verse 14, He finds their acts of worship to be burden for Him because their hearts and minds are not for Him. Instead of receiving the praises of His people with joy, He is tired of carrying them because they are false and dead weight. Sabihin mo nga, false and dead weight. Di ba kanina sabi ni Pastora Che, our Lord, He does not sleep, He does not slumber. He is always with you. Pero bakit dito? Ang sabi na niya, He is tired of carrying them. Alam niyo po, ang Diyos pala napapagod din, ano? Napapagod din pala ang Panginoon. Kaya kung ngayon pa lang hindi mo pa rin binibigay ang the best mo na pagpupuri, pagpapasalamat sa Kanya, know this, ang Diyos napapagod din. Pero ibig sabihin ba nun, tumitigil ang Diyos? Kaya nga kung ikaw pinili ka, tinawag ka ng Panginoon at hindi ka tumugon, sorry, but God will raise another one. Kasi hindi titigil ang Panginoon sa'yo. You see, you don't make God tired of you. Kung ikaw matagal ka na dito sa loob ng simbahan at hindi ka pa rin nagigising sa mga malimong pinaniniwalaan, malimong mga ginagawa, don't make God tired of you. Sabi mo nga, Lord, please don't get tired of me. Lord, wag mo kong sukuan. You see, alam mo ba mga kapatid, sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 2 to 3, na pare-parehas lang naman ang kahihinatnan ng buhay ng tao. Wala naman, sino po sa inyo dito ang alam na mamamatay siya isang araw? Oh. Alam mo bang mamamatay ka isang araw, taas ang kamay? Oh, aminin nyo na po, alam nyo naman talaga na mamamatay tayo isang araw, di ba? Pero sino sa inyo dito nakakaalam kung kailan? So, ibig sabihin, ang kamatayan, hindi namimili kung mabuti ka o masama ka. Tama po? Dahil alam mo, sa huli, ang kahihinatnan ay kamatayan. Kaya nga, may tatlong klase ng kamatayan eh.
Meron tinatawag na physical death, may tinatawag na spiritual death, may tinatawag na eternal death. Yung physical death, yun yung magsiseparate yung katawan mo mula sa kaluluwa. Yung spiritual death, ito yung magsiseparate, yung masaseparate ikaw mula sa Diyos, parang kagaya na nangyari kay Adam and Eve. Nung nagkasala sila sa Panginoon, dahil sa kasalanan, naghipahiwalay sila sa Panginoon. At yung eternal death, separation from God throughout eternity. Alam mo ba, na ang Panginoon alam niya kung sino ang sa Kanya at hindi sa Kanya. Balang araw, kasi maraming mga tao naniniwala dito sa ganun eh. Alam naman ni Lord kung sino sa Kanya at hindi. Eh, ang tanong ko, ikaw ba, alam mo ba kung ikaw ay sa Diyos? Kasi maraming naniniwala sa predestination. Maraming naniniwala sa ending. Beginning and end. Kasi nga alam ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko, anong ginagawa mo? Kung hindi mo alam na ikaw ay nasa Diyos, malalaman mo naman sa action mo eh. Sino bang taong gustong pumunta sa impyerno? Sino bang taong gustong mapahiwalay sa Diyos? If you don't want it, then please, don't make God tired of you. Huwag nating hayaan na may choice ka ngayon and yet pinipili mo pa rin mabuhay ng ungrateful sa Panginoon. You see, if you know it, please, mas maganda na lang na mamamatay ka nang alam mong pagmulat ng iyong mata sa kabilang buhay, alam mong kasama mo si Lord. Amen? Mas masarap yung ganon. Sabi mo, Lord, wag mo ko sukuan. Lord, gisingin mo ang paglilingkod ko. I want to say my prayers and I want to do it. Empower me, Lord. How will God empower you? You have to look up. You have to look up. See, you have to set your heart right for the Lord. Kasi kahit na gaano kadaming pagpapala ang ibigay ng Panginoon sa iyo, kung ang puso mo ay hindi tama sa Diyos, you will never be grateful to God. That's why, di ba? Sabi niya, the Lord is our God, the Lord is one. You should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Di ba, kapag ikaw nakaranas ka ng heartbroken, tapos kailangan mo pa rin mahalin, di ba kailangan mong i-practice ang pag-ibig? Kailangan mong i-practice ang pagpapatawad. Alam mo ba, the Israelites, they complained to God 14 times and they rebelled to God 7 times. Alam mo, sa sobrang kaka-complain nila, nagpatong-patong na, tumindi ang kanilang complain. Nagsimula sa starting from slavery, siyempre nag-complain sila, Lord, grabe yung pang-aalipusta sa amin ng mga Egyptians. Tapos sumunod, nung iniligtas sila ng Panginoon, pinangakuan sila ng Panginoon, nag-complain sila, Lord, wala naman pagkain dito eh. Lord, wala naman tubig dito eh. After nun, sa pagrereklamo nila, naggawa sila ng Diyos-Diyosan nila. After nang gawa sila ng Diyos-Diyosan nila, kahit kay Moses, nagrebelde na sila. At alam mo ba, dumating pa sa point na gusto na nilang patayin si Moses. You see, because of their ungrateful heart, it turns into pride, naging matigas ang kanilang puso, dumating na sa point na sukdulan na ang nagiging kasamaan. And alam mo ba, mula doon, sa ganong stages ng pagko-complain nila, umabot na sa point na kahit sa Diyos. Kahit sa Diyos. Alam niyo, lahat tayo biktima dito eh. Hindi naman ginawa ng Panginoon hindi naman ginawa ng Panginoon yung maling pamimili mo. Ikaw naman ang namili, pero ba't Diyos ang sinisi mo? Di ba po? Alam natin yan sa mga sarili natin. Alam natin yan. Hindi naman si Lord ang nag-cheat. Kunwari, ikaw, broken family ka, hindi naman si Lord ang nag-cheat. Pero bakit si Lord ang sinisisi mo? When you are encountering problems, when you are facing challenges, when you are in pain, look up. Look up. Stop complaining. You see,
Alam mo ba kung anong nangyari sa kanila? Mga magulang, you have to be watchful on how you're talking to God. You have to be watchful kasi itong mga Israelites na to, yung sumunod na generation na naka-witness ng lahat ng pagko-complain nila, mas dumoble pa ang kanilang pagko-complain sa Panginoon. You see, when the heart is consumed with rebellion and discontent, even the finest blessings, kahit na ibigay pa ng Panginoon ang pinaka-the best na pagpapala, it will lose its appeal. And there can never be true satisfaction until the heart is set right. Set right. Heart set right. Sabihin nyo nga po, heart set right. Alam mo paano nangyari? Na kahit na yung pinaka-the best na pagpapala, hindi na siya naging parang the best. Kasi sabi niya dito sa Numbers 21 verse 4 to 5, sabi niya, and the people spoke against God and Moses, why have you brought us up out of the Egypt to die in the wilderness? Same complaint. Ito na yung mga susunod na generations, parehas na complain. At alam mo ba kung nung mas malala na sa sinabi nila? Nung una, ang mga magulang nagrereklamo lang na walang makain, ito. Alam mo ba kung nung nirereklamo nila? Kung ano na yung ibinigay ng Diyos sa kanila. Ang sabi na nila, we loathe this worthless food. Alam mo ba, yung mana na yon, nang galing yun sa langit, bumaba sa lupa. Sino sa inyo dito ang matagal na naghihintay? Lord, magbaba ka naman ng pagpapala. Sila, nagbaba ng Panginoon ng pagpapala, pero para sa kanila, it's worthless. Even the best of the blessings, pag ibinigay sa'yo at hindi ka marunong magpasalamat, what will happen to you? What will be the condition of your heart? Kaya nga, alam mo, sabi na ng Panginoon sa kanila, nagpadala na ang Panginoon ng poisonous snakes. At maraming namatay sa kanila. Sa sobrang galit na ng Panginoon, nagpadala ng Panginoon ng poisonous snakes. At alam mo ba, agad-agad naman silang nagsisi. Ito naman ang maganda dun sa mga sumunod na generation eh. Agad-agad silang nagsisi. At alam mo, sabi ng Panginoon sa kanila, everyone who is bitten, sabi niya, make a fiery serpent and set it on a pole, and it shall be that everyone who is bitten, when he looks at it, he shall live. So Moses made a snake out of bronze and attached it to the pole, and then when anyone was bitten by a snake could look at the bronze and of the snake and he will be healed. Tignan mo nga, sabi mo nga, look up. Alam niyo po ba, sa lahat ng miracles na ginawa ng Panginoon sa wilderness, this is the most unusual miracle. Kasi minsan, before ang ginagawa ng Panginoon, sinasabi niya kay Moses, Moses, hampasin mo ang bato, may tubig na lalabas. Moses, ang daming sinasabi ng Panginoon sa kanya, and this is the most unusual thing. Kasi all they have to do is to look up. Look up that bronze serpent. Alam mo ba kung ano yung ibig sabihin nun? Bakit napaka-unusual ng bronze serpent na yon? Kasi yung serpent, it represents the evil. Alright? And yung bronze, it is associated with judgment because it is made with fire. Alam mo yung parang kagaya ng mga naguhukom nung araw? So, kailangan yun mahusgahan. At yung kabuuan ng bronze serpent, yung ibig sabihin nun, it represents as yung evil ay nahusgahan na. It has been dealt with. Sabi mo nga, it has been dealt with. Sabi niya sa John chapter 3 verse 14 to 15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness. Basahin nga po natin sabay-sabay. Ready, set, go. Amen po ba? You know what makes that bronze serpent unique? It is because that pole na pinaglagyan ng bronze serpent, it represents the cross where Christ was crucified para sa iyo at para sa akin, para sa ating mga kasalanan upang tumanggap ng kaligtasan. And all you have to do is to look up. Look up. Sabi mo ulit, look up. You see, si Jesus, who knew no sin,
became sin for that in that cross so that our sin will be judged and so that we will receive salvation. Alam mo po ba, yung ginawa ng Panginoon sa wilderness, sa mga to, hindi naman po dahil dun sa actions nila eh. Kaya ang Diyos nag-iingat sa kanila. Kaya ang Diyos hindi tumitigil na magbigay ng supply, ng provision. Hindi dahil sa mga pinagagagawa nila. Kasi, di ba nga, ang tindi na nga ng mga pinagagagawa nila eh. And yet, bakit kaya hindi pa rin tumigil ang Panginoong magpala? And yet, bakit kaya hindi na sinabi ng Panginoon, hindi naman pala kayo deserving sa pangako ko? Tumigil ba ang Diyos? Hindi. He did not stop. Alam mo bakit? Isa lang ang dahilan. Sabi niya sa Deuteronomy chapter 7, verse 7 to 8, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Nakita mo? Nakita niyo ba? Simply because? Again, simply because? May participation sila? Wala. Dahil ba malaking bansa sila? Dahil ba maliit na bansa sila? Dahil ba sa mga complaints nila? Dahil ba sa mga pagre-rebelde nila? Kapatid, this message, ang sinasabi ng salita ng Diyos na ito, hindi dahil sa ginawa mo. Hindi dahil sa kasalanan mo. Hindi dahil sa mga pinaggagawa mong maling pamimili sa buhay. Kundi dahil mahal kita. Simply because the Lord loves you. Simply because the Lord loves you. If you are doubting until today, the Lord is telling you, you don't have to do anything. You just have to believe that I love you. Your safety, your provision, and the salvation that you have received are all because of God's love. Not your own merit, not what you have done, but it is because the Lord loves you. Kaya nga mga kapatid, to revive the spirit of thanksgiving, to revive, para mabuhay ulit ang puso, ang spirito ng pagpapasalamat sa iyo, you have to say it. You have to act on it. And you have to look up. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo tayo. You have to look up. Tingin tayo sa taas. You see, you have to look up. You have to say it. Ano nga yung say natin? Say it. Say it. You have to look up. You have to say it. You have to do it. Come on, you clap your hands. You do it. See? You have to give thanks to the Lord and give Him praise with adoration. The best gratitude that you can give to the Lord is to obey Him. Do not waste your life. Set your heart right to the Lord and believe and accept that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Kailangan mong i-acknowledge sa buhay mo kung anong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para malinis ikaw at ako mula sa ating mga kasalanan. That He died for you and I, and that on the third day He has risen. Nung siya ay namatay, hindi Kanya iniwanan. Siya ay nabuhay para sa iyo at sa akin. Just so you can live your old life behind, and that when He was risen, He has given you a new image. Binigyan Kanya ng bagong buhay, bagong pagkatao. On that day that Jesus Christ died on that cross, His promise for you and I is that I have cleansed you from your sins. Ilang beses mo na bang sinasabi sa sarili mo, Lord, di ako karapat-dapat. Lord, makasalanan ako.
Lord, nakabuntis ako. Lord, nakapatay ako. Lord, naging magnanakaw ako. Lord, hindi ako karapat-dapat. Masama akong tao. That's why all the more that you need to look up. You need to say it. Lord, I believe you. You need to do it. Repent with all your hearts. Because you know you are sinful. You have to bring back the attitude of gratitude to the Lord. You have to acknowledge what the Lord has done. Because no matter what situation you are in, kahit anong kalagayan meron ka, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, ang pangako ko hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Hindi nagbabago ang pangako ng Diyos sa iyo mula noon at hanggang ngayon. At kapatid, before we proceed to our altar call, let us read once more, ano ba yung pangako niya sa buhay natin. If nanghihina ka ngayon, napanghihinaan ka ng loob, let's read this chapter para maalala mo kung anong pangako ng Panginoon. Sabi niya, sundin ninyong mabuti ang mga batas na ito, na ibinigay ko sa inyo ngayon upang humaba ang inyong buhay, dumami ang inyong lahi, at kayo'y makarating sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa inyong mga ninuno. Alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin niyo siya. Tinuruan niya kayo kung kayo'y magpapakumbaba, ginutom niya kayo bago kayo binigyan ng mana. Isang pagkain hindi niyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sa loob ng 40 taon, hindi nasira ang inyong mga kasuotan at hindi man lang namaga ang inyong mga paa kakalakad. Sino sa inyo dito ang hanggang ngayon, malakas na malakas, buhay na buhay? Ilang taon ka na, buhay ka pa rin. Malakas ka pa rin, pinagpapala ka pa rin ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, itanim ninyo sa inyong mga isipan na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh sa inyong mga ginagawa. Gaya ng pagdidisiplina ng isang ama sa kanyang mga anak. Kaya nga kung hanggang ngayon, hindi mo pa nare-receive, ibig sabihin may tinuturo pa si Lord sa'yo. Kaya nga, matakot kayo sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang mga utos. Kung dinidisiplina ka ng Panginoon, kailangan mong alamin, ano ba ang Kanyang kalooban? Kailangan mong alamin kung ano ba ang Kanyang kagustuhan. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay kayo'y dadalhin niya sa isang mainam na lupaing sagana sa tubig, maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kapatagan. Sagana roon sa trigo, sebada, ubas, igos, bunga ng mga punong granada, olibo at pulot. Doon ay hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ano po bang pinapangamba mo? Kung hindi mo pa natatanggap ang prayer request mo, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, maniwala ka, maging tapat ka, sundin mo siya. Kasi ito ang tiyak, yung pagdadalhan niya sa iyo, yung naghihintay na pagpapala ng Diyos sa iyo, ay hindi ka magkukulangin. Hindi ka magkukulang sa pagkain. At anuman ang pangangailangan mo ay ibibigay ng Panginoon. Sabi niya, ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin niyo si Yahweh ng inyong Diyos. Dahil masagana ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. At kung kayo ay nabubuhay na ng sagana, nakatira na sa magagandang bahay, at marami ng alagang hayop at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmamalaki.
Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pag-alipin sa bansang Ehipto. Church, to revive the spirit of thanksgiving, huwag mong kalimutan ang Diyos. To revive the spirit of thanksgiving, alalahanin mong ang Diyos ay nangako sa iyo. Kung hindi mo pa nararating ang pangako ng Panginoon sa iyo, pinapaalala ng Panginoon sa iyo na totoo siya sa pangako niya sa iyo. Hindi ka niya pagkukulangin. At kung ikaw naman ay narating mo na, do not settle. Huwag kang maging panatag. Huwag kang maging panatag. Magpasalamat ka sa Kanya. Magpasalamat ka sa Kanya. At all the more na kailangan mong alalahanin ang tuntunin at utos ng Panginoon upang maiwasan mong ikaw ay magmalaki sa Kanya. That's why we have to look up. Look up. Tingin kayo sa Panginoon. You have to say your thanks to the Lord. Say your thanks to the Lord. Come on, say it. Sabihin mo kung anong pinapasalamat mo sa Diyos ngayon. Kung hindi mo nakikita ang dahilan para magpasalamat ka, kapatid, maraming dahilan para magpasalamat ka. Lalahanin mong malakas ka at nakakatayo ka dahil may Diyos na nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Kung ikaw ay nakakakain, kung hindi mo alam kung ipapasalamat mo sa Panginoon, sabihin mo, Lord, salamat sa buhay. Hindi mo man nakakamtan pa ang hinihiling mo sa Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, it is on the way. It is on the way. You have to say it. And then the Lord is telling us, when you say it, please do it with all your heart. You give thanks to Him with all your heart. Give thanks to Him with all your mind, with all your strength. And that is what? Obey God. Yung pagpupunta mo sa simbahan kada linggo, pag-a-attend mo sa mga gawain bawat linggo, linggo-linggo, you do it. You do it. You say it. You obey it. Saliksikin mo ang salita ng Diyos diligently. Ibig sabihin, hindi ka titigil. Sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ako titigil hanggat hindi ko natatanggap. At kung matanggap ko man, Lord, all the more na hindi ako titigil dahil lahat ng meron ako, lahat to ay nanggaling mula sa iyo. Walang dahilan para hindi ko ibigay ang tamang pagpupuri ko sa iyo. Walang dahilan para itikop ko ang bibig ko dahil lahat ng meron ako ay nanggaling sa iyo. That's why you say it. Now raise your hands to the Lord. Raise your hands and acknowledge God with praise. Acknowledge God with worship. Acknowledge God with thanksgiving. Do not hold back. Ibigay mo yung the best na papuri mo ngayong umaga sa Diyos. Huwag kang aalis sa lugar na to nang hindi mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo nararanasan that the Lord has refreshed you because that is the reason why you are here. Huwag kang aalis na hindi ka nakontento sa pagpapasalamat na dapat na ibinibigay mo sa Diyos. Huwag kang manood. Purihin mo siya. Awitan mo siya. Let's sing to God with thanksgiving. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, open your mouth. Sing it to God. Come on, say it over your life. Every dark addiction starts to break. Break loose. Break loose. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Sige, buksan mo ang bibig mo. Awitin mo sa Kanya. Your name. Your name is power. Yes, Lord. Your name is
light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus in this place. Shout Jesus in this place. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Declare Jesus. Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets. Sige, taas mo ang kamay mo sa Diyos. Jesus in Sabihin mo sa Kanya yan. Sabihin mo yan sa kaaway. Sabihin mo, Lord Jesus. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Say Jesus from the mountains. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sing it again, shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. The Lord is happy with you. Rejoice in the Lord. Jesus from the mountains. Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus.
of Jesus. There is healing in the name of Jesus. There is breakthrough in the name of Jesus. Kaya wala kang dahilan para hindi mo pasalamatan ang Diyos sa buhay mo. Kaya lalo kang dapat magpasalamat. Dahil through the name of Jesus, you can speak over the dead. You can speak over the sickness. You can speak over your family. You can speak over your enemies. Nobody, no one, nothing else can defeat the name of Jesus. Only if you believe. Kung maniniwala ka, kung naniniwala ka, just close your eyes. Close your eyes. Sabi mo, Lord, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Lord, naniniwala ako. Babaguhin mo ang buhay ko. Babaguhin mo ang takbo ng buhay ko. Lahat ng mga kahinaan ko, Lord. Lahat ng mga wickedness sa puso at isip ko. Lahat ng mga bagay na hindi ko kayang baguhin. I speak Jesus over it. I speak Jesus over my life. Lord, nagwagi ka na. Panalo ka na. Sabi mo, Lord, panalo ka na. Lord, nagwagi ka na. Kaya Lord, nagpapasalamat ako sa iyo. Say it, Lord, nagpapasalamat ako sa iyo. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoong Yesus. Sa pagbukas mo ng puso, isipan ng lahat ng mga naririto. Lord, search our hearts. Kung may nakikita ka pa, Panginoong Yesus, na kailangang ayusin sa aming mga buhay, set it right, Lord God. Set it right. Because what is life without you? Ano ang buhay, Lord, na meron kami kung wala ka sa piling namin? Tunay nga, Lord, na you are in control. But Lord, sinasabi namin ngayon, we let you, we allow you to be in control over our lives. Sa mga hindi pa alam kung paano ba dapat magpasalamat sa Panginoon at hindi mo mahanap sa puso mong magpasalamat sa Diyos, I encourage you, come forward. Lapit kayo. Kasi hindi mo yan kayang mag-isa. Kailangan mong aminin sa sarili mo na hindi mo kaya. Kung hanggang ngayon nahihirapan kang maniwala, kung hanggang ngayon nahihirapan ka na sabihin salamat, Lord, I encourage you, I challenge you, come forward. Come forward. Kung mas na-overpower ka ng pinagdadaanan mong problema, kung mas na-overpower ka na iniisip mo, Lord, bakit ganito ang nangyayari sa akin? Kapatid, kailangan mo ng panalangin, kailangan mo ng deliverance, kailangan mo ng kalakasan mula sa Diyos. You have to admit it. Because if you won't admit it, even God, He won't touch it. Kasi yan ang greatest na ibinigay ng regalo ng Panginoon sa iyo. It is your will. The power of Jesus can only come into your life when you allow it. So kung ikaw, kapatid, gusto mong mapalakas ka muli ng Panginoon, come forward. I invite all the first-timers to come forward. Lahat ng mga first time na nandito, lapit kayo sa Panginoon. Wala kayong dapat ikahiya, wala kayong dapat ikatakot, wala kayong dapat ipangamba. The Lord is touching you this morning. The Lord loves you. Mahal ka ng Panginoon, kapatid.
nakikita ng Panginoon ang iyong iyak? Sabi niya, wala kang kailangang ikatakot, wala kang kailangang ipangamba. Hindi mo kailangang mahiya sa Kanya dahil wala kang malilihim sa Kanya. Wala kang maililihim sa Diyos. Alam ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. Kaya kung ako sa iyo, sabihin mo yan sa Kanya. Sabihin mo yan sa Diyos. I invite all the pastors to come forward. At sa mga hindi po pumunta dito sa harapan, find your family. Speak Jesus over your son. Speak Jesus over your children. Speak Jesus over your wife. Speak Jesus over your husband. Kung hanggang ngayon nahihirapan ka na pasunurin ang anak mo, speak Jesus over them. Because there is power in the name of Jesus. I just want to speak the name of Jesus over Mga every ama, heart and mga every nanay, mind. lapitan ninyo ang inyong mga anak. Speak Jesus over them. There is peace within your presence. Come on, speak Jesus. I speak